week, bago gawain itong pastoral training course na ito, in-inform ako ni Pastor Leo tungkol sa sinabi niya magandang pag-aralan yung topic ngayon, yung steward of the word. So parang naging very muna ako muna. Sa isip-isip ko lang, parang kritiko ako. Bago na naman ba to? Ano na naman ba to? So, tapos yung mga tinatawag na mga reform teachings, ano rin ako dyan, parang sabi ko, ano ba ang kaibahan ng reform teaching na to? Yan. Kasi alam ko, madalas mag-invite yan si Pastor. Binabagsak sa amin yung mga invitation niya, tungkol sa mga ganyan. Isa yan, sa mga reform na yan, hindi pa natutuloy. Pero ito nga, maganda na nung upuan na natin to, yung inumpisahan yung training na to, nung una, ikalawang lesson, medyo talagang mahirap na parang tanggapin na parang lumalabas na ang Diyos ay unfair, ang Diyos ay mahinang Diyos ba? Ganun ba ang mga na para bagang hindi natin maunawaan na ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kanyang pagpayag at kontrolado niya ang lahat, nasa ilalim niya ng kapangyarihan. Hanggang sa tumagal ang pag-aaral, patuloy na pag-aaral, ay unti-unti kong naunawaan sa pag-aaral na ito yung buong kabuuan ng mga pag-aaral tungkol sa pag-ibig at ginawa ng Diyos sa tao. Napakahalaga na maging tama ang mga doktrina, pastoral doctrines natin tungkol sa paano talaga ang tao ay lalago sa kanyang buhay pananampalataya. Na mahalaga na malaman yung pinaka-fundamentals talaga ng doctrines pagdating sa kaligtasan ng tao. Kaya nagpapasalamat ako sa buhay ni Pastor Dodi na ginamit siya ng Panginoon para pagtiyagaan at italhin yung kanyang mensahe sa pamamagitan nga niya. Yun lang, at sa Diyos ang lahat ng pagkasalamat. Pupuri ako at nagpapasalamat sa ating buhay at makapangyarihang Diyos sa pag-aaral na ito na una, siyempre bilang pastor, akala ko sapat na yung ganong kaalaman dahil sa Bible School, umattend ng maraming seminars at mga conferences. Kumbaga, wala halos akong pinalalampas ng mga patungkol sa pag-aaral ng sulatan, mga pag-aaral tungkol sa ikalalago ng isang iglesia. But iba to. Yung pag-aaral nito na lalong mas pinalalim ng Panginoon yung aking pananampalataya, mas dinagdagan pa ng Panginoon yung kaalaman na ituwid, isaayos ang pagtuturo ng kanyang masalita sa mga small group, sa pagmemensahe kapag pananambahan. Napakalaking bahagi ang itinuro ng Diyos. Kaya sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Ginamit ang Pastor Edmund de los Reyes sa bawat isa po sa amin, ngayon din po sa akin bilang pastor. Dito ay pinupuri ko ang kanyang banal na pangalan dahil naisaayos yung mga bagay na dapat ituro. Dito na-appreciate talaga yung kapangyarihan, kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. Nakita ko rin na hindi pa naman huli ang lahat para ilagay sa ayos ang aking pangaral at pagtuturo sa
sa ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon ng mga tubang pangunahan. Kaya ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasalamat ay sa ating buhay ng Diyos. Salamat din sa kanyang lingkod na ginamit para sa pag-aaral nito. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Panginoon Panginoon, kasi po, akala ko dahil napagila ako sa grupo ito na kung saan nagkaroon ng mentorship, pangunguna ni Pastor Dodi. Salamat sa Panginoon kasi ako yung uri ng pastor na pinabili lang ng soka. Hindi ako nakapag-aral sa Bible School. Pero yun, kinalag na maging pastor, nagturo ng aral. At sa aking pangangaral, nakita ko yung malaking kamalian. Nung nag-under ako sa mentorship na ito. Kaya maraming salamat. Yung dating pangangaral ko na punong-puno ng kwento para kagiliwan ng tao. Pero nakita ko doon na irrelevant tungkol sa salita ng Diyos. Matutunan ko yung dagdag bawas sa salita ng Diyos. Kaya nakita ko yung malaking pagkakamali, malaking pananagutan. Pero puri ng Diyos dahil sa mentoring na ito, nalaman ko na dapat palang pagpahalagahan ang pangangaral, ang pagtuturo na naayon sa nakapaloob sa salita ng Diyos. Kaya puri ng Diyos ngayon, nagkaroon ako ng malaking tiwala sa aking sarili. Ngayon talagang nagkaroon din ako ng tapang kapagkat alam ko na ngayon kung paano talaga ibabahagi ng tama ang salita ng Diyos. Sabi nga sa 2 Timothy 2:2 na pangaral mo kung ano ang salitang narinig mo sa akin ay pangaral mo doon sa mga taong mapagkakatiwala ang magturo din naman sa iba. Kaya yun ngayon ang talagang naging nabuo sa aking puso, nabuo sa aking sarili na ang malaking pananagutan ito ng salita ng Diyos. Dapat talaga, kung ano ang totoo, kung anong natutunan ko sa salita ng Diyos, yun lamang puro salita ng Diyos ang dapat na maibahagi dun sa gusto ko rin ma-disciple. Kasi malaki rin pananagutan ang pag-disciple sa salita ng Diyos kung ito ay hindi naman sa tamang pamamaraan. Kaya ngayon medyo maganda na ang pakiramdam ng kalooban ko dahil alam ko na ang susunod kong pag-mentor sa mga dinidisciple ko ay yung purong salita ng Diyos na inaasahan ko rin at pinapanalangin ko na talagang kung ano ang natutunan ko rito, siya ko rin ituturo sa mga dinidisciple ko at naniniwala ko yung mga madidisciple ko ay magtuturo din ng tamang paraan ng pag-invento. Kaya naniniwala ako sa ganitong paraan talagang lalaganap ang salita ng Diyos sapagkat matutunin akong ipagkatiwala ang salita ng Diyos doon sa mga taong kailangan din magturo dito. Maraming salamat. Una, nagpapasalamat ako sa ating dakilang Diyos, na ating kapamilya sa lahat. Sapagkat siya ay nagbigay sa amin ng mga aral na dapat na talaga namin matutunan. Yung tinatawag na mabuting balita tungkol sa Panginoon sa Kristo. At pinasasalamatan ko siya sapagkat dito ko natutuhan yung matanggap yung katotohanan na napakarami ko pang mga hindi alam sa mundo. At kaya lamang magkakaroon ako ng pagkakataon at tutuhan ito ay sa pamamagitan na mayroong mga nagmamalasakit mentor servant para maipahayag yung katotohanan
nasa pamamagitan lamang ng Diyos sa kanyang biyaya, diba? Ay kakamtan namin yung mga katotohanan. Kaya naman ang dalangin ko sa pagkakatuto at pagkakaalam ng mga katotohanan na ito ay bigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na buong tapang na maipahayag ito sa iba. Bagamat hindi ito sa buong kongregasyon na ipapahayag sa pamamagitan isa sa isa o isa sa dalawa na mga nagnanais na magbalik loob sa Diyos ay makita at marinig nila yung totoong katotohanan na ang tao sa mundo ito malibang buhay ng banal na Espiritu ang kanyang pakinahalan na hindi magkakaroon ng pagkakataon makapagbalik loob sa Diyos. Kaya salamat sa Diyos sa pagdamit sa isang manggagawa para tingin sa amin ang mga hindi namin lubusang naunawa ang mga salita ng Diyos. At nagpapasalamat din ako dahil marami yung mga kapatiran, mga pastoran na nakasama namin sa pag-aaral nito. Kaya binabalik ko sa Diyos ng maingat ang pagpapuri at pagpapasalamat at higit sa lahat yung pagluwalhati sa kanyang pangalan. Kaya maraming salamat. Purihin doon Diyos ng aking kanin. Amen. Tunay nga na napakabuti ng Diyos dahil binigyan niya kami ng pagkakataon para lalo pang maunawaan ang kanyang banal na salita. Sapagkat naniniwala kami na ito ay kanyang kalooban para lalo pa maging epektibo kami ng mga pastor na lalo pa na makapagturo ng tama sa mga iglesia na amin nasasakupan. At salamat sa Diyos sapagkat siya rin ang nagbigay sa amin ng karunungan at kaunawaan upang matanggap namin yung katotohanan ng kanyang banal na salita. At siya ang tutulong sa amin upang yung mga napag-aralan namin ay maibahagi rin namin sa iba. At maraming salamat sa Diyos ang Nagpupuri ko sa Diyos at pasalamat dahil nagkaroon ako ng pananampalataya, binusad ako sa gospel. Totoo na dahil sa kanya nagpuksan ako at nagkaroon ng tunay na pananampalataya. At ngayon po lubos na naunawaan at ngayon nga na nagtuturo na ako ng gospel. Nakita ko na may pakukulang pa pala yung ginagawa ko ngayon. Pero bagamat gospel ang tinuturo ko, pero marami pang tanong sa aking sarili. Pero pag-aalilangan sa mga bagay na hindi ko pagdatos na matanggap kasi na nagkakaroon ako ng pag-aalilangan. Pero ngayon na tugon yung aking hinahanap, nakatagdag sa aking kaalaman na nakita ko yung dala kong gospel ngayon ay totoo at may daming yayos pa para huwag mapahamak yung mga tao na sumusunod sa mga tinuturo. As a church ngayon ay natutuwa ko ngayon ay sinisikap ko na maisama sa tuturo lalo sa mga leaders. Kasi naniniwala ako na sabi nga John chapter 8 verse 2, pag nakilala natin ang katotohanan, ang katotohanan ba pala niya sa akin, at alam ko ang katotohanan sa ikaw ng Diyos. Ang malaking bagay sa akin po na ngayon nakita ko yung mga bagay na dapat idagdag ko doon sa gospel na at yung katotohanan talaga na dapat kasama sa gospel, lalo na yung pagsisisi at pagkalimit sa kasalanan ng pananampalataya. Hindi pala sapat yung tumanggap lamang sa Panginoon ng salita. Maraming salamat sa pagkakataon nito. Ito ay aking lubos na tinanggap sa aming puso. Sa Diyos ang nakapagpunan. Sa ating pong buhay pananampalataya sa pagiging isang Kristiyano po sa mahabang panahon, inakala ko na ako ay
malago na at malalim sa aking pagkakakilala sa Panginoon at marami na akong alam patungkol sa mga iba't ibang doktrina. Pero sa kalimutan ko ay natutusan ko yung pala mga alam ko, mga doktrina na napag-aralan ko ay may kinalaman lamang doon sa kung paano ang isang tao ay pagpapalain ng Diyos. So, kapag nakasentro ang aking buhay pananampalataya doon sa pagpapala, hindi po doon sa pinanggagalingan ng pagpapala ang Diyos nga po yun. At kung makabakapang panahon din po yun, pinakaipon ng maraming mga libro, pinaalam sa pananampalataya at mga prosperity teaching. Sa akin pong pagkabukas dito sa bagong pagkadutong ito, yung mga pong reform doctrine, ay siyempre po ako ay nagsaliksi at kung nakaipon po ako, nakilala ko yung mga reform pastors at mga reform authors. Yung pong mga libro simulat nila, ang akin pong binili at saka pong binasa at saka pong pinag-aralan. At unti-unti ay nababago yung po aking mga naunang mga naging paniniwala at kaalaman. So, kaya naman po yung aking maraming mga sinuunang una-una ko libro na napapabasa. Unti-unti na po yung naalis at nawala dun sa aking share. At kung ito po yung nabalitan ng mga aklat, mga 2 linggo ay nagpapunta po mula sa kanya. At binigyan ko ang aking commitment. So mula po doon, ay hanggang ngayon, ako po ay nananatili sa Balite at tumutulong sa gawain doon. Although, hindi ko po masasabing ang aking kabigatan nga, kung pasahin ko na maibagi ng contact doon sa Balite ay nagkaroon talaga ng pamulungan. Pero ayaw pong patalo sa discouragement, ayaw pong masiraan ng loob. At sa pagkakalam ko po, maraming mga lingkod ng Panginoon Diyos, mga sinuunang lingkod ng Panginoon na sa kabila ng kanilang pag-misyon sa napakalayong lugar, meron po isang napakarami daw ng binilang, isang convert lamang po ang kanyang nakita sa kanyang pag-misyon. So marami po akong iba't ibang mga halimbawa, yun po ang naging kalakasan ko at sila po yung aking sila po yung aking ginawang exemplo na hindi ako dapat masiraan ng loob. So ito po ay aking pong commitment sa Panginoon at sa sarili ko, itinalaga ko na magpapatuloy ito at nagpapasalamat po ako sapagkat nagkakilala kami at nagkita ni Pastor Dodi sapagkat nakita ko na meron pa kaming parehong kabigatan. So kahit paano po, napakalaki ng idinulot na kagaanan sa akin noon dahil ngayon ay meron na akong magiging kasama at katuwang dahil sa panalangin dito po sa nasa inyong puso ito na ang reform doctrine ay maibahagi sa iba. At alam niyo po na talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ngayon po nakita ko na hindi lamang ang spirit sa Malolos, nakilala po si Pastor Lodi na siya pala yung sa reform doctrine at higit sa lahat, ngayon nga po ay nakapagbukas si Pastor Lodi ng gawain dito nga po sa Iglesia ni Pastor Leo, kasama po kayong lahat na mga pastor at mga simbahan namin dito na nagbukas po ng isip at puso para po dito sa katulong ito. At ako po'y labis na napagpala ng Panginoon sapagkat hindi lamang dahil sa nakasama ko, nakilala sa Pastor Lodi, kundi bukod pa po sa riyan ay nakilala ko at nakasama kayo lahat ng mga. Maraming salamat.